Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. Yun. Ngayon ay dito na tayo sa Awit ni Solomon, chapter 3. Verse 1 hanggang 10 yung ating babasahin. At di na lang natin masyadong pakakatagalan pa. At yun, umpisa na natin. Gabi-gabi sa higaan, ang mahal ko'y hinahanap. Ngunit hindi masumpungan kahit na sa pangarap. Ako ito'y bumabangon sa lungsod ay naglalakad-lakad. Ang lansangan sa paligid ay aking ginalugad, ngunit hindi matagpuan ang sinta kong nililiyad. Sa aking paglalakad, nakita ko'y mga bantay, nagmamanman, naglilibot sa paligid sa lansangan. Sa kanila, ang tanong ko, mahal ko pa ay nasaan? Nang aking iniwan ang nasabing mga tanod, bigla na lang nakita ang mahal kong iniirog. Siya'y aking hinawakan at hindi na binitawan hanggang siya'y nadala ko sa bahay kong sinilangan. Pinangako nyo sa aking mga dalaga sa Jerusalem, sa ngalan ng mga usa at hayop na matutulin, ang aming paglalambingan ay di nyo gagambalain. Ano itong nakikitang nagmumula sa kaparangan, wari pumapailan lang, usok ng mira at kamangyang na ang samyoy ay katulad ng pabangong ubod mahal. Dumarating si Solomon sa trono niya ay nakaupo. Ang kasamahang mga bantay ay mayroong 60 pangunahing mga kawal, matatapang matitipuno. Bawat isa ay may tabak at bihasa sa digmaan, nagbabantay kahit gabi, nakahanda sa paglaban. Ang magandang trono ni Haring Solomon, pawang yari sa piling kahoy ng Lebanon. Ang lahat ng tungkod nito'y nababalutan ng pilak. Ang hambong naman nito ay may palamuting gintong payak. Yun namang mga kutsyon kulay ube ang nakabalot. Mga dalaga sa Jerusalem ang umabi at nagayak. At yun, ang aking natutunan dito sa verse 1 hanggang 10, ay itong verse 1. Sabi dito, gabi-gabi sa higaan, ang mahal ko'y hinahanap, ngunit hindi masumpungan kahit na sa pangarap. At yun, meron akong nilagay sa aking cellphone na aking nilagay dahil yun yung aking nakitang aral dito at yun yung sinikap kong aralin. At yun, babasahin ko na lang. Yan. Ang tunay na pag-ibig ay pinapahalagahan at hinahanap. Pinagsisikapan itong hanapin.
Yun, ang nakita ko pong dito, ang tunay na pag-ibig ay pinapahalagahan at hinahanap at pinagsisikapan. At bukod pa po dun, ang tunay na pagmamahal po ay may pagtitiwala dun sa taong minamahal at binibigyan ng importansya yung taong minamahal at yung taong pinapahalagahan. Yun po yung aking nakita po ditong aral sa verse 1 ng chapter 3. Sana po ay naunawaan niyo po. Yun po ang aking naunawaan po dito. Parang ang pag-ibig po ng Panginoon sa atin, tayo po ay minahal niya na noon pa man, ngunit tayo po ay nung tayo po hindi pa po nakakilala sa Panginoon, hindi pa po natin alam yung kanya pong mga salita, ay ganun pa man po ay patuloy pa rin po niya tayong minamahal at patuloy pa rin po tayong pinang-iingatan. Ganun po ang ating Panginoon. Sa kabila ng ating mga kasalanan, tayo po ay minamahal niya at pinapahalagahan. At kung ito po ay naunawaan niyo po itong aking gusto pong sabihin, ay nawa po ay bigyan po natin siya ng pagpapahalaga. Kung paano po niya tayo minamahal, ay nawa ay mahalin din po natin ang ating Panginoon. Sa anong paraan? Sa pagdalo po sa mga gawain, sa ating mga churches, pakikinig ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mga pastor at pastora. At yun, patuloy na manampalataya sa magagawa ng ating Panginoon at patuloy na magpakalago sa Panginoon. At yun, manampalataya, magtiwala sa magagawa ng Panginoon. At isang bagay pa po na aking gusto pong sabihin na lagi pong itinuturo ang aming pastor. Ang pananampalataya po nating na aking gusto pong iparating, na aking naunawaan at ng aking naintindihan dun po sa aking turo ng aming pastor. Ang pananampalataya po ay para pong hagdan. Hagdan na hindi po natin alam kung ano po yung dulo. Pero sa kabila po nun, tayo po ay nagtitiwala. Kaya po tayo po ay patuloy na humahakbang sa hagdan na yon, bagamat hindi po natin alam yung dulo. Ganun po ang ating pananampalataya. Hindi po natin alam yung dulo, ngunit tayo po ay patuloy na humahakbang at nagtitiwala. Yun po, yung isang bagay na akin pong natutunan mula po nung ako po ay magpasakop sa Panginoon, umattend po sa mga gawain sa aming church. Bagamat ako po ay nalilito nung una, kung magpapatuloy po ba ako sa kabila po ng aking mga kasalanan na nagawa, sa kahiyan na naidulot. Bagamat ganun po yung aking kaisipan noon, nagpatuloy pa rin po ako sa aking paghakbang sa hagdan na aking sinasabi. At yun, na-realize ko po at nalaman ko po na habang ako po ay humahakbang sa hagdan na gusto ko pong iparating sa inyo,
yung pong pananampalataya ko na patuloy po akong humahakbang po dun sa hagdan na yun, doon ko po unti-unting nararamdaman yung kapayapaan, yung wisdom. Yes, nagkakaroon po ng problema, pero kasama ko po ang Panginoon at malaki po ang pinagkaiba ng kasama natin ang Panginoon nang may problema tayo kaysa meron tayong problema na tayo lang nang walang presensya ng Panginoon. Yun po ang aking nakuhang aral po dito sa verse 1 ng chapter 3. At yun, patuloy po tayong magpakalago sa Panginoon at patuloy po tayong magbasa ng salita ng Panginoon, patuloy po tayong mag-devotion tuwing gabi, bagamat hindi natin masyadong naunawaan yung mga talata ng nasa Bible, pero nawa ay patuloy pa rin po nating unawain at basahin. Hindi naman po tayo nagde-devotion tuwing gabi para gumawa lang ng sarili nating doktrina or sarili nating interpretasyon para lang magpasikat. Kundi tayo po ay nagde-devotion tuwing gabi upang maging encourage po sa bawat kabataan ng bawat churches. Yun po yung aking purpose ng aking pong pagdi-devotion tuwing gabi. At sana po ay naunawaan nyo po yung gusto ko pong parating. Yun po. Hanggang dito na lamang po. Muli, kita-kits po tayo sa ating night devotion mamayang gabi. Kung umaga mo ito napanood at kung gabi naman ay bukas po ng gabi. Muli, see you tonight devotion. God bless po. Bye-bye.